Dear Miss Carrie, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leandro. Hindi ko tunay na pangalan. 24 na taong gulang na ako noon at tapos na po sa kolehiyo pero wala pang trabaho. Kaya naman madalas akong tumatambay kina tito kapag may inuutos o may kailangan sa bahay nila. Mabait naman si tito sa akin. Parang pangalawang tatay ko na nga siya. Kaya naman kahit kailan, hindi ko inisip na makakagawa ko ng isang kasalanan sa kanya. At nangyari ito sa pagitan namin ng misis niya. Leandro, yung inuutos ko sa'yo ha? Sabi ni Tito bago umalis, suot ang simpleng polo at tsinelas. May inuman lang kami ng barkada, ikaw na bahala doon. Pakilinisin mo na rin yung mga nakatambak sa ilalim ng kama. Ang dami na rin kasing alikabok. Ako Tito, ako na hong bahala. Pagdating ko sa bahay nila, naroon ang misis niya. Nakasando at short. Basa pa ang buhok na halatang kakaliko lang. Hindi ko maikakaila na kahit noon pa man, pangarap ko na siyang makatabi sa kama. Pero alam ko hanggang pangarap lang yun. Oh, ikaw pala maglilinis, Leandro? Tanong niya habang nakasandal sa may pintuan ng kwarto. Opo, tita. Sabi po kasi ni Tito eh. Sige. Sabihin mo na lang kung may kailangan ka, okay? Sagot niya. Pagkatapos ng usapan, lumuhod agad ako sa may sahig. Tsaka hindi na palabas ang mga kahon. Lumang kumot, sirang electric fan. Pawis na pawis ako noon habang naglilinis at ramdam kong may nakatingin sa akin kahit wala naman nagsasalita. May hirap ba? Bigla niyang tanong. Medyo po. Sagot ko nang hindi tumitingin. Maya-maya lumapit siya. Naamoy ko ang pabango niya. Para akong kinoryente noon. Tulungan na kita. Ako na nga lang mag-aabot para mabilis. Okay lang po, tita. Nakakahiya naman po. Hayaan mo na. Hindi ka naman naiba sa akin. Sabi pa niya. Napalingon ako saglit sa kanya. Kaya nagkatininan kami. Doon ko unang naramdaman yung kakaibang apoy sa katawan ko. At mas lalong nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Ang sipag mo pala, no? Alam mo ang tito mo, tamad yun sa ganyan. Sabi niya at biglang pinunasan ang noo ko ng bimpo. Napatawa ako ng pilit na may kasamang pagkabigla. Ganun po ba? Oo, lalo na ngayon. Putol pa niya. May gusto siyang sabihin pero hindi niya maituloy-tuloy. Hindi pa rin po ba kayo magkaanak, tita? Bigla kong naitanong. Sa puntong yun, huminga siya ng malalim. Hindi pa eh. Siguro, hindi lahat ng bagay dumarating kapag gusto mo. Hindi ko alam ang isasagot ng mga oras na yun. Maya-maya bumalik na lang ako sa ilalim ng kama. Pati siya ay umalis na rin sa pwesto niya. Pero maya-maya, bumalik siya dala ang 2 bote ng beer. Pahinga ka muna dyan. 1 bote lang o. Alok niya. Nag-alinlangan naman ako noon. Sure po ba? Baka po. Ano ka ba? Wala naman siya no. Tsaka isa lang naman. Sabi pa niya. Sa uli, umupo kami sa gilid ng kama. May pagitan naman kami pero sapat na lapit para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Alam mo, sabi niya habang nakatitig sa bote. Ang tagal-tagal ko nang walang nakakausap na ganito Ganito po? Tanong ko. Yung nakikinig. Sagot niya tsaka tumingin sa akin. Napatigil ako sa pag-inom. Nandiyan naman po si Tito Bumiti siya at napailing na. Naku, hindi lahat na nandyan present. At ang akala kong 1 bote na daddagan ng nadagdagan. Hanggang sa maramdaman kong medyo hinana ako. Isa pa, pansin kong magkatabi na kami. At nakayakap na siya sa bewang ko. Tita,
Baka mapasobra tayo. Mali yata to eh. Kabado kong sabi. Tama ka. Pero alam mo minsan yung mali, masarap ding pakinggan. Natahimik ako bago siya maling magsalita. Isang beses lang, Leandro. Pagdating ng tito mo, balik din tayo sa dati. Doon ako tuluyan nagulantang at tuluyang umapoy. At paglingon ko sa kanya, bigla niya akong hinalikan. Hanggang sa namalayan kong unti-unti niyang binababa ang zipper ng maong ko. At ang araw na yon, hindi ko malilimutan ang pakiramdam kung paano naglapat ang sabik naming katawan. At sa pagitan ng mga halik, haplos, yakap, at ang mga bigil na boses sa kwartong yun, may isang desisyong ginawa ako na hindi pa ako handa sa magiging kahihinatnan. Akala ko nga tapos na doon. Akala ko kaya ko nang iwasan. Pero mali pala ako. Dahil may mga sandaling kahit gusto mong umadras, hinahatak ka pabalik ng mga alaala. Kinabukasan, bumalik ako para tapusin ang mga hindi ko natapos. Nasa kusina siya nang dumating ako. At saktong wala pa yata ulit si Tito. Maaga ka, may naiwan ka ba? Sabi niya na hindi tumitingin. At abala sa pag-slice ng sibuyas. May naiwan pa po kasi akong trabaho kahapon eh. Nakakahiya naman ho kay Tito. Sagot ko. Sige. May ikling tugon naman niya. Habang inaayos ko ang huling mga natirang kahon, narinig ko ang kaluskos niya sa kusina. Maya-maya, dumungaw siya sa pinto ng kwarto kung saan ako nag-aayos. Gutom ka na ba, Leandro? Tanong niya. Sige lang ho, tita. Okay lang po. Hindi yan sagot. Sabi niya na bahagyang nakanitip. Halika na. Kumain muna tayo. Hindi na ako tumanggi noon. Umupo kami sa maliit na mesa. Simple lang naman ang ulam. Pero ang tinginan namin, hindi simple. May mga sandaling napapayunto ang kutsara ko sa ere kapag nahuhuli ko ang tingin niya. Bakit parang bigla ka namang umilap sa akin? Tanong niya bigla. Hindi naman po. Sagot ko at agad na yumuko. Ngumiti naman siya. Alam mo, hindi ka marunong magsinungaling, Leandro. Napabuntong hininga na lamang ako. Tita, alam mo namang... Alam ko, putol niya. Hindi mo kasalanan yun, Leandro. Sabi niya at tumayo siya. Niligpit na ang mga plato. Sumunod naman ako. Hindi ko alam kung bakit. Noon, mas lumiit ang mundo namin. Inom ka? Tanong niya habang hawak ang pitsyera. Opo. Pinuno niya yung baso. Nung iabot na niya, hindi inaasahang nagdikit ang mga kamay namin. Kaya muling nagkatinginan kami. Ninidian niya ako at agad tumingin sa zipper ng short ko na para bang may gusto siya ulit mangyari. At maya-maya lang, lumapit siya sa bintana. Lumapit din ako sa tabi niya hanggang sa makita ko ang refleksyon namin sa salamin. Magkatabi kami pero may pagitan. At alam kong isang hakbang na lang, mawawala na naman ang lahat ng pagpipitil. Kung nagsisisi ka na ngayon, naiintindihan ko naman. Pero kung gusto mo pang ulitin natin, walang sisihan, okay? Huminga ako ng malalim, Miss Callie. Gusto ko pa ho pero hindi ko naman alam kung tama to. Hindi ko rin alam, Leandro. Sagot niya. Doon siya humarap sa akin at tumingin, tsaka hinila ang kamay ko papunta ng sala. Umupo kami sa may sala. Magkalapit na noon. Balikat sa balikat. Maya-maya, nagkuwento siya ng mga bagay sa buhay niya. Kung paano siya naiinip. Kung paano siya natutong magpanggap. Nakikinig lang ako. Sa bawat salita niya, mas lumalalim ang pagkakaintindi ko sa kanya. Nang tumawa siya, napangiti ako noon.
Pero nang tumahimik siya, napatigil ako sa paghinga. Salamat, Leandro ah. Hindi mo alam kung gaano ako nalilibang. Napangiti na lang din ako ng oras na yun. At aaminin ko, nalilibang din akong kausap siya. Lumipas ang ilang linggo, paulit-ulit ang naging eksena sa pagitan namin. Kapag wala si Tito, may dahilan ako para dumaan sa bahay nila. Minsan, pagdating ko doon, bukas ang ilaw sa may sala. Tahimik ang bahay at parang may naghihintay sa akin. Nadatnan ko nakasimpleng damit lang siya. Nakalubay ang buhok. Walang arte, pero mas lalo kong natakam doon. Akala ko hindi ka na babalik eh. Sabi niya. Akala ko rin po eh. Sagot ko naman. Maya-maya naupo na kami sa may sofa. May oras ka ba ngayon, Leandro? Tanong niya. Meron ho. Sagot ko. At natahimik kami ng ilang sandali. Noong oras na yun, hindi kami nagmamadali. Hindi kami nag-usap ng matagal. At nang maglapat ang katawan namin, hindi na ako umatras. Nang magtagpo ang mga mata namin, hindi na ako tumingin sa iba. Tita, sabi ko na tila paos ang boses. Namiss ko to. Alam ko. Kaya nga nagpunta ka dito, di ba? Sagot niya. Nang mga oras na yun, hindi ko na namalayan nanginginig na ako. Hindi sa takot, kundi sa kasabikan. Nang maramdaman ko ang haplos niya sa abs ko, hindi ko na ito tinabig. Hanggang sa tuluyang maglapat ang labi naming dalawa. At sa puntong yun, Miss Talia, tuluyang napahiga ako sa may sofa, habang siya ang nasa ibabaw ko. Hindi ko na ilalarawan ang mga sumunod na nangyari. Hindi dahil sa iya, kundi dahil may mga sandaling hindi ko kayang ilarawan dahil sa tindi ng emosyon. Basta ang alam ko lang noon, may mga desisyon hindi na kailangang ipaliwanag para malaman mong mali at may mga maling sa sandaling yun parang tama. Pagkatapos namin may masmasan, naupo kami ulit sa may sala habang nagmamadaling isuot ang mga damit. Tahimik kami noon at magkalayo na para bang bumalik ang mundo sa dati. Baka ito na po ang last, tita. Sabi ko. Tumawa naman siya. Pero diba sabi mo rin yan last time? Ngumiti siya pero halatang may lungkot sa mga mata. Kaya napaisip ako. Hindi pala ganun kadaling putulin ang mga bagay na pareho ninyong hinayaan. Sa mga sumunod na mga araw, patuloy pa rin ang lihim namin na relasyon. Kapag may dumaan na sasakyan sa labas, napapahinto kami. Parehas kaming takot na baka biglang umuwi si Tito na maaga. Minsan, nag-usap ulit kami ni Tita ng masinsinan. Hindi na yata tama to. Sabi ko minsan. Kung sa tingin mo mali na, Leandro, pwede kang umalis. Pwede kang lumayo. Pero paano ka naman? Tanong ko. Natahimik siya noong time na yun. At doon ko naintindihan na ang tunay na panganib, hindi ang mauli, kundi ang masanay. Ang isipin na pwede pala. Ang maghanap ng oras, ng dahilan, at ng pagkakataon para muling magkasala ulit. Isang gabi, dumating si Tito matapos niya akong utusang mag-repaint sa kabilang kwarto nila. Wala pa kaming ginagawang masama ni Tita. Nasa magkaibang kwarto kami, pero ramdam ko ang takot na parang may kasalanan akong hawak-hawak. Salamat sa tulong, sabi nito sa akin. Malaking bagay yung ginagawa mo sa aming mag-asawa. Sabay abot sa akin ang pera para sa tinrabaho ko. Nagpasalamat naman ako at tumango. Pero hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Pagka-uwi ko, hindi ako makatulog dahil sa konsensya. Kinabukasan, nagpaalam ako kay Tita. Sinabi ko sa kanya na may aasikasuhin muna ako, kaya hindi muna ako makakapunta sa kanya. Maya-maya nag-chat siya. Ganito na lang ba? Sumagot ako matapos ang mahabang oras.
Kailangan po eh. At hindi na siya nag-reply pa. Hanggang ngayon ay Scully eh. Dala ko ang bigat na nangyari. Hindi pa umabot ng 1 buwan ang lihim namin. Pero sapat para baguhin ang mga tingin ko sa sarili ko. Lalo na sa salitang tama. Minsan pala, may mga relasyon talagang hindi nabuo. Pero mas mapanganib dahil muntik na. Hanggang ngayon po, patuloy ko pa rin iniiwasan si tita. May mga pagkakataong hinahanap-hanap ko siya sa kama. Pero mas nananaig na ang konsensya ko. Lalo na't sa una lang naman pala masaya. Dahil sa huli, nananaig din pala ang takot at konsensya na baka mahuli kayo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Pasensya na kung pangit ang pagkakasulat ng storya ko. Lubos na gumagalang, Leandro. At dito na po nagtatapos ang kwento ng ating Center of the Day. Sana po ay nakapulot o may napulot kayong aral sa kanyang kwento. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Miss Carrie.